Isa ako sa magagaling na boksingero ng Fist Fighters Gym. Nakilala ko ang gym na ito dahil sa matalik kong kaibigan si Antonio, Batong Kamao Vasquez. Magaling talaga ang kaibigan kong ito. Naalala ko pa, madalas sabay kami nagtitraining, sabay na nagja-jogging sa umaga. Madalas din kami magkasparing. Pareho din kami nakatira sa dormitoryo sa loob mismo ng gym. Inaamin ko na nahihirapan akong kalaban siya at mas magaling siya sa akin. Mas masipag kasi siya mag-ensayo. Kung ako ay alas 8 ng gabi kung lumabas sa gym, siya naman ay alas 11. Dedikado talaga siya at hangad niyang maging tanyag. Ito lamang din ang alam niyang ipambuhay sa pamilya niya. Dahil na rin sa kanyang dedikasyon, una siya nabigyan ng pagkakataon kaysa sa akin. Marami siyang pinatumbang mga boksingero kaya mabilis siyang naging #1 contender dito sa Pilipinas. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, ay nagkagulo-gulo ang buhay niya. Namatayan siya ng anak. Labis niya itong dinibdib at napabayaan na ang pagbuboksing. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang susuko at ipagpatuloy lamang niya ang laban. Ngunit talagang tuluyang bumagsak ang kanyang fighting spirit. Nalulong siya sa bisyo. Kung gaano naging mabilis ang kanyang pagsikat ay ganoon din kabilis ang kanyang paglubog. Nagpumilit pa rin siya na lumaban kahit na walang ensayo. Sa una, nananalo pa rin siya ngunit dahil hindi na nga kondisyon ang kanyang katawan, napuruhan siya sa isang kanyang mga laban. 3 araw ang itinagal niya sa ospital at dinaglaon ay binawian na siya ng buhay. Pinarangalan siya ng may-ari ng gym na aming pinanggalingan. Sinapit ang kanyang boxing gloves na kanyang ginamit sa isa sa mga sulok ng gym. Inilagay ito sa kwadrong de salamin. Labis akong nalungkot at nanghinayang sa pagkawala niya. Nawala ng sigla ang dormitoryo sa paningin ko sapagkat ang taong nagdala sa akin sa lugar na iyon ay wala na. Dahil doon, nagpasya rin akong tumigil sa paglaban. Ngunit may isang pangyayari na nagpabago ng aking desisyon. Alas 9 ng gabi, habang ako ay nasa tinutuluyan naming dorm, nag-iimpake na ako ng aking mga gamit na may marinig akong mga yabag palabas ng pinto. Ang mga ingay kasi sa lugar na iyon ay bahagyang umieko kaya talagang naririnig kahit munting mga yabag. Lumingon ako ngunit wala akong makitang tao. Pinilit kong huwag isiping ako'y minumulto. Dala ang aking mga gamit at hawak ang aking boxing gloves ay nagtungo ako sa gym upang sa huling pagkakataon ay sulyapan ang lugar na iyon at balikan ang ilang alaalang nabuo roon. Tinitignan ko ang mga training gears at equipments nang muli kong marinig ang mga yabag. Nilingon ko ang locker room at nahuli kong umuuga ang mga pinto nito. Napalingon ako sa paligid kung may ibang tao o kung may nagtitrip lang sa akin pero wala akong makita. Wala namang hanging maaaring lumikha ng gunung galaw, kaya nilapitan ko na ito. "May tao ba dyan?" tanong ko para mabasag ang katahimikan. Nagulat ako na madatnang bukas ang mga ilaw ng locker room. Naulingan ko ding bukas ang shower ngunit nang silipin ko ito ay wala itong tao. Nakabukas ang dutsa at bumubuga ng tubig. Nagsimula na akong mangilabot at matakot. Naalala ko si Antonio dahil itong madalas mang good time sa akin noon. "Huwag mo naman ako takutin, Tonyo." Mula sa loob ay may naulingan ako sa labas na parang may sumusuntok sa punching bag. Paglabas ko ay hinanap ko ang pinagmumula ng ingay at dumako ang tingin ko sa pwesto naming madalas ni Tonyo. Dumuduyang mag-isa ang punching bag na pinagpapraktisan niya. Kahit hangin ay di kayang pagalawin ang bagay na iyon, alam ko. Ang lalong nagpanindig balahibo sa akin ay nang makita ko ang salamin ng frame ng gloves niya. May mga crack iyon na parang sinubok kunin ang mga gloves. Hindi man sinasabi sa akin ng tuwiran ay nadama kong may ibig iparating sa akin ng aking kaibigan. At iyon ay ipagpatuloy ko ang paglalaro. Ipagpatuloy ko ang aming pangarap. At heto ako ngayon, patuloy ang aking career bilang boksingero at umaasang isang araw ay mararating din ang mga pangarap ko.